Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Ipinaaresto na ng Department of Justice ang nagtatago at ngayon itinuturing pugante na si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ngang tanggihan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order nito para sa pag-i-issue at paghahain ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Pero hindi pa rin natutuntun ang mambabatas hanggang sa ngayon. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. The arrest warrant is enforceable. Matapos ang muling paglitaw kamakailan sa Senado matapos ang ilang buwang pagliban sa trabaho, habulan sa hagdan, ang kita sa CCTV na paglabas sa Senate premises gamit ang sasakyan ng ibang opisyal at lahat ng gulo sa tangkang pag-iwas sa arrest warrant ng International Criminal Court. Pinaaresto na ng Department of Justice sa Philippine Law Enforcement Agencies ang ngayoy puganteng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung noong nakaraang linggo sinabi ng DOJ na pwede lang hulihin si de la Rosa kapag nagtangka itong lumabas ng bansa, ngayon lumabas man ng bansa o hindi basta't matunto ng kanyang kinaroroonan, maaari nang arestuhin ang senador. Kasunod ito ng pag-dismiss ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order ng kampo ng senador laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Nahaharap sa mga kaso laban sa sangkatauhan si de la Rosa bilang umano'y co-perpetrator sa war on drugs ng Duterte administration. Kaya babala ng DOJ sa mga tutulong kay Senator Bato de la Rosa na makatakas. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Nakahanda rin ang iba pang law enforcement agencies kabilang ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Department of the Interior and Local Government na sumunod sa direktiba o leads ng DOJ. Ang magiging role lang naman po supposedly ng NBI at ng PNP, particular ng CIDG, ay i-assist ang Interpol Manila. Samantala, nilinaw din ng DOJ na ngayong may go signal ng arestuhin si Bato, hindi pa rin nila gagamitin ang terminong manhunt sa pagtugis sa senador. Sa halip, hinikayat nila ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may impormasyon sa pinagtataguan ni de la Rosa. It's crowdsourcing. If any information is available to the department and to the government as to Senator Bato's whereabouts, we encourage everyone, we implore everyone to submit that evidence. Kinumpirma rin ng kagawaran na may aplikasyon na ng red notice mula sa Interpol para pa rin kay de la Rosa. Hindi naman na muna nagbigay ng detalye ang DOJ tungkol dito. Gayon din sa susunod na hakbang kapag naaresto na si Bato. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest. Nakatakda rin bumisita at mag-inspeksyon ng DOJ sa Senado at GSIS building para sa investigasyon sa nangyaring putukan noong May 13. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.